Maligayang pagbisita at pagbabalik sa ating munting channel. Narito ang isang true to life full story na pinamagatang Ang Bangkay sa Morgue. Nagtatrabaho ako ilang taon bilang isang forensic doctor sa clinical at legal sectors. Umuubos ako ng ilang oras at masasabi ko ang ilang daang istorya tungkol sa mga patay na katawan na aking nakita. Para sa akin ang mga bagay na ito ay wala sa labas ng mundo. Hanggang isang araw na naisip ko, na nakita ko ang lahat ng ito. Pero, hindi nagkukulang sa pagkabigla. Nakapag-examine na ako ng ilang uri ng katawan, laki at gulang. Nakita ko ito ng napakasama, isang kakilakilabot na bagay. Kung sasabihin ko sa inyo ng walang detalye, baka masindak kayo, at ang iba ay mapasigaw. Paminsan-minsan ang pinaka nakakatakot ay hindi ang bangkay o ang kondisyon nito. Isang bagay na nakakapagbunga ng impresyon. Sa loob ng ilang kaunting taon, ito ay ang dahilan ng pagkamatay. Ang pinaka-common ay ang natural na pagkamatay, o pagkamatay na mula sa pagkakasakit, aksidente, pagkalunod o pagpapakamatay. Sa nakaraan may isang importanteng kaganapan. Minsan kailangan itong ma-examine, at malaman ang pagkakaiba ng pinatay sa bahay o nagpakamatay. Ang pinakamahirap unawain na kaso ay kapag dumating ang isang bangkay nang walang kahit anong magbibigay sa amin ng impormasyon. Ang mga ganitong sitwasyon ay pinangungunahan namin na mag-imbestiga. Kung ito ay pinaghandaan na pagpatay, pagpapakamatay o isang aksidente. Ang lahat ng sasabihin ko, ay mauunawaan nyo na may kakaiba. Pagkatapos ng 25 years na propesyon, may isang kaganapan noong 2004, na hanggang ngayon ay wala pa rin akong natatagpuan na paliwanag. Sa dahilan ng professional na tuntunin ng moralidad, nagdesisyon ako na manatiling hindi magpakilala, ganun din ang lugar na aking pinagtatrabahuhan. Na-imagine ko na kung 2 o 3 tao ang nakarinig nito, makikilala nila kung sino ako. Isang gabing may bagyo, nakatanggap ako ng isang bangkay ng lalaki, na nasa 30 o 40 taon gulang, ito ay nakadilat. Dumating ang katawan na walang kahit anong saplot na may iba't ibang nagdurugong mga sugat. Sa pagtingin sa bangkay, masasabi na patay na ito sa loob ng mga 2 araw. Sa pagbabasa ko ng report, natagpuan ang katawan sa bundok, nakita ng isang lalaking naglalakad kasama ang kanyang aso. Kailangan ko itong bigyan ng napapaloob na oras ng pagkamatay at iba pang detalye. Kaya kailangan kong magtrabaho. Sa kabutihang palad ang patay na daliri ay nasa kondisyon upang makakuha ng fingerprint. Kaya ang pagkakakilanlan ay hindi na problema. Nagsimula ako gawin ang unang pagsusuri, at habang ginagawa ito sa unang paghiwa, may napansin akong hindi karaniwan mula sa pagdurugo. Ang paraan ng paglabas ng dugo, parang ito ay kamamatay lang ng ilang oras. At ito ay kasalungat ng kanyang balat sa katawan at oras na siya ay natagpuan. Sa unang tingin ito ay espesyal na paghamon sa pag-aaral. Ang lalaki ay mandilan-ngilan ang buhok pati sa ibabang parte. Bagaman ito ay hindi pangkaraniwan, may mga taong walang buhok at ibinabahagi ang kanilang pagkatao. Nakakita ako ng ilang piraso ng kahoy sa nagdurugong mga sugat, na posibleng may pagkiskes ng puno. Sa balikat may nakita akong palatandaan ng kagat, siguradong ito ay mula sa tao. Kumuha ako ng DNA sa area, upang ma-identify ko ang gumawa. Bigla akong may narinig na ingay sa lamesa, ang kamay ng bangkay ay nanginginig. Kakaibang bagay na matatakot ang kahit sino. Pero ito ay normal sa isang bangkay, na magpakita ng Morton movement, lalo na kapag dumanas sila ng brutal na pagkamatay. Ang kakaibang bagay dito, base sa kanyang balat, ay patay na siya ng mga halos 2 araw. Katulad ng nasabi ko, ang Morton movement o paggalaw ay nangyayari lang sa unang 24 hours. Mayroon na siyang 2 sitwasyon na magkasalungat, ang kanyang balat at ang paggalaw ng kanyang daliri. Pinag-aralan ko ang posibilidad na ang kanyang balat at nagduse bago siya namatay. Pero dahil dito kailangan kong iisang tabi, at pag-aralan mabuti. Naghanda ako na buksan ang kanyang tiyan upang suriin ang kanyang mga organ, at dito na nagsimula ang lahat. Ang bangkay ay walang pusod. Ang isip ko ay nagtataka. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng tiyan na walang pusod. Siyempre may mga kaso din na kamukha nito, na walang pusod dahil sa surgical operation, pero ito ay kakaiba.
Nang inilapit ko ang aking kamay sa area, maliwanag na hindi nag-exist ang pusod. Ang lahat ay naging kakaiba. Pagkatapos ng 20 years ko na career, ngayon lang ako nakakita ng hindi ordinaryo. Nang sandaling iyon, naalala ko ang ilang nakakatakot na nobela na aking nabasa sa mga nakalipas. At ang pagkawala ng pusod ay dahil hindi ipinanganak ang tao sa sinapupunan, ito ay isang clone o ginawa bilang artificial. 2:00 na ng umaga. Naniniwala ako na ang sitwasyong ito ay dapat makita ng iba, bago magpatuloy. Iniwan ko ang bangkay sa lamesa. Kinuha ko ang data na mayroon ako, at tumawag ng kasama. Noong una siya ay nagalit sa akin, pero nang sinabi ko sa kanya ang sitwasyon, siya ay excited at gusto ito makita ng dalawang mata. Nang bumalik ako, nakapansin ako ng ilang detalye. Natatandaan ko na ang kanyang mukha ay nakatingin sa taas, pero nang sandaling iyon, ito ay nakatingin sa gilid. Nagsimula siyang umugo. Pinanood ko ito hanggang matapos. Ikinonsider ko na ito ay post-mortem movement. Ang katawan ay humiga. Hindi maiwasan na ako ay matakot. Bagaman may mga kaso na ang baga ay may hangin sa loob, but pagkatapos ng ilang chemical composition, na ipoproseso ito ng pag-exhale. Pero hindi ito makikita sa maliwanag na paraan. Lumapit ako sa katawan upang ipagpatuloy ang pagsusuri. Nang hinawakan ko ito, mas lalo pa akong natakot, may init na ito. Ang katawan ng bangkay makalipas ang 2 oras ay nawala ang normal na temperature na 36 to 37 degrees. At naging katulad ito ng room temperature. May kakaibang malamig na mararamdaman sa paghawak dito. Ito ay kakaiba, naaalala niya na ito ay malamig, pero ngayon ito ay uminit na. Isang alertong pakiramdam ang nagsimulang maganap sa akin. Ang pangyayari ay patuloy sa aking isip na naghahanap ng paliwanag. Nang lumingon ako para kumuha ng tools, narinig ko na bumagsak ang katawan sa lapag. Bago ako lumapit dito, sinuri ko mabuti ang lamesa at ito ay nasa perpektong kondisyon. Umalis ako sa room, hindi ako nag-abalang ibalik ito. Nakaramdam ako ng takot. Bagaman ayaw ko itong ipakita, naiintindihan ko na ang taong mahilig sa science katulad ko, ay hindi maloloko ng mga bagay katulad nito. Ayaw niya itong tanggapin. Nagdesisyon ako na hintayin ang kasamahan ko. Naiintindihan ko na sa pagitan naming dalawa mas maayos mahahawakin ang sitwasyon. Pagkatapos ng ilang minuto ito ay dumating. Nagpatuloy siya sa pagsasalita ng ilang teorya, nagbibigay ng ilang mga syndrome na alam niya at napag-aralan. Ang kasamahan ko ay hindi huminto sa pagbibigay ng kanyang idea, hanggang kailangan ko siyang hawakan ng mahigpit upang patigilan. Nang tumingin siya ng seryoso, ipinaliwanag ko sa kanya ang body temperature. Tumingin siya ng pagkabigla, sinabi niya na ito ay imposible, at alam ko na ito. Itinanggi niya ang mga sinabi ko. Gusto niyang makita ang katawan. Bago dumating, ipinaliwanag ko sa kanya na nahulog ito sa lamesa, sa kanyang sarili, pero sumagot ito, na baka aksidenteng nabangga lang. Isinuot nito ang uniform at pumasok sa loob. Ang katawan ay wala doon. Ang kasama ko ay iniisip na ito ay isang biro. Ipinakita ko sa kanya ang data na aking nakolekta at mga tools na naiwan na aking ginamit. Kung saan nahulog ang bangkay, may linya ng patak na dugo. Tinanong ng kasama ko kung ginagawa niya ba ang lahat ng ito upang paglaruan siya. Pinilit kong ipaliwanag ang sitwasyon sa kanya. Ipinakita ko ang order na aking natanggap kasama ng katawan. Nakita namin ang bangkay na nakaupo sa isang sulok. Nabitawan ko ang aking folder sa takot. Ang kasama ko ay tumawa, at umaasa na ito ay isang biro, pero sa palagay ko may kakaiba sa aking ekspresyon ang naintindihan niya na hindi ako nagbibiro. Kinakausap niya ako at hindi makapag-react. Lumapit ito sa katawan at walang takot na hinawakan ang mukha nito, at mabilis na binawi ang kamay mula dito, na parang nakakita ng isang hayop na sasakmalin siya. Wala siyang sinabi na kahit ano sa akin. Sinabi niya sa akin na lumabas. Nang siya ay kumalma, sinabi niya sa akin na, noong hinawakan niya nakaramdam siya ng matinding init na parang ito ay may sakit. Pero ang pinakamalalang naramdaman nito ang pulso. Tinanong nito kung ang sinabi ko sa kanya ay totoo, at walang panloloko. Sinusumpa ko sa aking pamilya, wala. Narinig namin ang pinto ng morgue at bumukas. Nanigas kami sa aming kinatatayuan. 2 lang kaming tao doon.
Lumapit kami sa morgue, ang katawan ay hindi namin makita. Nang ni-review namin ang CCTV camera. Simula nang nagtrabaho ako sa katawan, nakita namin lahat ito. Ang bangkay ay iginalaw ang kanyang ulo, habang ini-examine. Tumagilid ito at nahulog. Gumapang ito sa sahig gamit ang kamay. Bago kami pumasok, pinilit nitong bumangon, pero nahulog ito sa pagkakaupo kung saan namin siya natagpuan. Wala na kaming narinig na kahit ano tungkol sa katawan, at kumuha ng screenshot mula sa recording, at ipinasa ang report sa aming superior. Nang sumunod na araw ang fingerprint ay dumating. Hindi ito nagmatch sa database. Sa theory, wala sa civil register ang ganoong fingerprint. Pagkatapos kami pagbintangan ng mga pulis ng pagnanakaw sa bangkay. Ang aming superior ay iniligtas kami mula sa sitwasyon, at ang lahat ay naliwanag. Pinwersa nila kami pumirma sa pamamagitan ng abogado, isang confidential na kasunduan tungkol sa kung ano ang nangyari, kapalit ng pag-utterance ng kahit anong kaso sa pagkawala ng bangkay. Sa pagitan naming dalawa ng aking kasama, hindi na namin ito pinag-usapan. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho, habang ako ay nag-request ng retirement. Ngayong ako ay matanda na, ibinahagi ko ang aking karanasan dahil sa ako ay may edad na. Hindi ko na rin binanggit ang pangalan ng morgue. Para sa kapakanan ng hospital. Wakas. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.